Alam mo ba na nung panahon na iniisip natin na late ang Pilipinas, yung pala, may mga bagay na nauna pa tayo sa buong Asya. Simulan natin sa isang facts na talaga namang hindi alam ng nakakarami. Alam mo ba nung 1852, may suspension bridge na sa Maynila? Ang pangalan nito ay Puente Kulante. Hindi lang basta ito tulay. Isa itong matibay na tulay na tumatawid sa Ilog Pasig gamit ang steel cables. Sa panahon na ito, karamihan ng bansa sa rehiyon ay gumagamit pa ng simpleng tawiran. Pero ang Maynila, may modernong tulay na. At eto pa ang mas nakakagulat. Ang kumpanyang nagdisenyo sa tulay na ito ay konektado sa pangalang Eiffel. Oo, yung parehong pangalang maiuugnay sa Eiffel Tower sa Paris. Ibig sabihin, bago pa sumikat ang tore na yun, may bakas na ng parehong engineering brilliance dito sa Pilipinas. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Alam nyo ba, noong 1912, itinayo ang Manila Hotel. At hindi lang ito basta hotel. Isa ito sa pinaka-advanced sa buong Asya noong panahon na yun. Isipin mo, may air conditioning na sa mga kwarto. Sa panahon na karamihan ng tao ay electric fan pa lang ang meron. At hindi lang luxury ang dala nito, kundi kasaysayan din. Sa panahon ng mga Amerikano, dito tumira at nag-base si Douglas MacArthur. Parang hindi lang ito hotel, kundi sentro din ng power at decision. Ngayon, magpunta naman tayo sa edukasyon. Alam nyo ba, noong 1919, naitatag ang Philippine Women's University, ang kauna-unahang universidad para sa kababaihan sa Asya na initatag ng mga Asyano mismo. Sa panahon na limitado pa ang karapatan ng kababaihan, may isang institusyon na sa Pilipinas na nagsabing, kaya nila. At kung akala mo tapos na, eto pa. Alam nyo ba na noong 1892, mayroon ng commercial railway ang Pilipinas, ang Manila-Dagupan Line? Habang ang ibang bansa sa Southeast Asia ay umaasa pa sa karwahe at kabayo, dito sa atin, may train na may luxury coaches, velvet seats at kahit fine dining. At ang sentro nito, ang Tutuban Station. Noong panahong yun, tinuturing itong parang Grand Central Station ng Asya, isang simbolo ng progreso at modernisasyon. At eto pa ang isa sa pinakamakasaysayang first sa Pilipinas. Ang University of Santo Tomas ay initatag noong 1611 sa Maynila, kaya ito ang pinakamatandang universidad sa Asya na patuloy pa ring umiiral hanggang ngayon. Mas nauna pa sa Harvard University na initatag noong 1636. Nagsimula ito bilang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario na initatag ni Monsignor Miguel de Benavides, ang ikatlong arsobispo ng Maynila, gamit ang personal niyang donasyon at aklatan. Sa kasaysayan nito, binigyan ito ng iba't ibang mataas na pagkilala. Naging Pontifical University noong 1902, Royal University noong 1785, at kinilala rin bilang Catholic University of the Philippines noong 1947. Isa rin ito sa mga universidad sa mundo na binisita ng 4 na beses ng 3 magkakaibang Santo Papa, Paul VI, John Paul II, at Francis. Bukod dito, may mahalagang papel din ito sa kasaysayan. Noong World War II, ginamit ang campus bilang internment camp, at hanggang ngayon may mga gusali nito na idineklarang National Cultural Treasures. Isa itong universidad na hindi lang tungkol sa edukasyon, kundi bahagi mismo ng kasaysayan ng Pilipinas. Madako naman tayo sa ibang interesting. Noong 1891, itinayo ang San Sebastian Church, ang naiisang all-steel Gothic church sa buong Asya. Hindi ito gawa sa bato o kahoy, kundi bakal. At ang mas mind-blowing, hindi ito basta itinayo dito. Prefabricated ito sa Belgium, hinati sa 52 piraso, ipinadala sa Maynila at binuo na parang isang napakalaking Lego set. At ayon sa ilang kwento at tala, may koneksyon din umano ito kay Gustave Eiffel, ang parehong henyo sa likod ng Eiffel Tower. Wow, di ba? Kung iisipin mo, parang hindi tugma sa kwento na madalas nating marinig na ang Pilipinas ay laging nahuhuli. Dahil sa likod ng kasaysayan natin, may mga sandaling tayo ang nauna.
mga proyektong advanced, mga ideyang progresibo, at mga firsts na halos nakalimutan na ng karamihan. Ano, gusto mo pa ba ng mga ganitong klaseng kwento? Malay mo may part 2.